Sobrang ganda rito mga kaibigan, no? Para kayo nasa ibang bansa. Bago po yan mga kaibigan, dumating ng Lions Head dito po yan sa Cannon Road. Salamat kaibigan, kababayan ko sa napagandang shot po rito sa amin. Shoutout sa iyo kababayan ko, Repsol Solo Rides. Maraming salamat sa pagsama sa amin papunta rito sa Baguio City. Good morning mga kaibigan. Gandang umaga po. Ito papiyahe po kami ngayon ng Baguio. Dito kami ngayon sa aming pinagtatrabuhan na hospital. Ayan mga lads, si Men's Hospital. Dito po yan sa Intramuros. Naantay ko pa yung mga kasama ko. Usapan alas 2. Pero maaga ako dumating at inaantay ko na lang po sila. Update na lang po ako mamaya mga kaibigan, mga lods, sa aming biyahe. Paakyat po ng Baguio City. Ngayon pong January 8, 2026. Morning ulit mga kaibigan. Stop over kami rito. So mga kaibigan, may kasama pala ako na isang malupit na vlogger. Kababayan ko, Repsol Solo Rides. Pero di siya ngayon solo kasi may kasama kami. Anong lugar to kabayan? Bamban? Dito lang kami sa may Banban Tarlac. Stop over muna kami. Pahinga konti. So mga kaibigan, biyahe na po kami ulit. Tapos lang namin kumain dito sa may Banban Tarlac. Ito mga kaibigan, nandito na po kami sa may bayan po ng Kapas Tarlac. Napakaganda po yung mga dinaanan po namin ng mga parol kanina, lalo po dun sa may tulay. Tapos eto, mayroon pa pong mga parol po rito. Ito na po yung pinakasentro po ng bayan po ng Kapas Tarlac. Medyo maaga pa kaya hindi pa po masyado traffic ngayon. Dito po yan sa may palengke nila. Sa ngayon mga kaibigan, medyo malamig po yung aming pakiramdam. Medyo sumusuot po yung lamig sa aming mga jacket kahit na naka-riding jacket po ako. Sa ngayon po kasi na January, ngayong January 2026, medyo malamig po talaga yung klima o yung panahon po ngayon natin. Kaya bukod mga kaibigan sa damit kong t-shirt, tapos meron pa akong long sleeve, tapos may riding jacket pa ako, kaya kumbaga mas okay yan kasi lalo ngayon nataglamig. Paakyat po tayo ng Baguio, dito pa nga lamang po sa may Tarlac, giniginaw na po ako. Eto mga kaibigan, nasa may bandang Tarlac City na po kami. Napakaganda po talaga ng mga kalsada po rito sa parting ito ng Tarlac. Wala nga po kanina sa may bandang Pampanga, maayos naman po yung ibang makalsada, pero dito sa Tarlac napakaganda po talaga ng makalsada po rito, kaya napakasarap pong bumiyahe po rito. Hindi dito turtagadol katulad sa amin, pauwi sa Bicol. Shoutout mga kababayan kong Bicolano. Pagkatas namin mga kaibigan, mag-stop over, tapos magpagas at magkape. Dito po kami sa may Herona Tarlac. Medyo mainit na po yung panahon, pero maganda po yung panahon ngayon. Hindi po siya maulan, kaya napakasarap bumiyahe. Eto mga kaibigan, mga lods, yung inyo pong madadaanan na napakagandang mga kalsada po rito sa may bandang Tarlac. Grabe, sobrang nakakamangha yung ganda ng kalsada po rito, nakakapanibago. Shoutout po sa inyo mga taga Tarlac, pati po yung mga dinaanan po namin sa may parting Bulacan, tapos sa may Pampanga, at ngayon dito po yan sa may Herona Tarlac. Napakaganda po ng kalsada po ninyo, napakasarap pong bumiyahe po rito. Grabe 4 lanes tapos walang lupak. Sana ganito yung sa amin pauwi sa Bicol, na napakaganda sana ng aming biyahe kapag doon bubiyahe na walang lupak. Dito talaga mga kaibigan, napakaluwag ng kalsada, grabe. Kapag ganito mga kaibigan na kalsada, parang hindi kami masyadong pagod kahit na long rides, long drive, kasi nga po maganda po yung kalsada, walang lubak. Tingnan nyo naman po yan, napakaluwang. Grabe, sarap talaga bumiyahe po rito sa parting ito ng norte ng Tarlac. Tingnan po natin mamaya pagdating po natin ng Pangasinan, tapos ng La Union, kasi magla-La Union pa po kami pagkatapos po namin ng Baguio. Okay na okay pa yung mga kalsada po ron. Ang ganda nitong North Genesis bus na to, biyaheng Baguio. Grabe, ang lalupit na mga bus din po rito. Hindi lamang makalsada yung maganda, pati yung mga bus dito magaganda rin. Dito nga po pala mga kaibigan, kapag mag north ride po kayo, mag north loop north ride, kailangan naka best po kayo, kasi isa po yan sa mga batas po nila rito. Kaya kailangan magsuot po kayo ng vest kapag pupunta po kayo rito sa parting ito ng norte. Pero kahit naman saan, ako nagsusot din ako ng vest kahit pauwi ako sa amin sa Bicol kasi mas ano po yun, mas maganda po yun para kitang kita po kayo, extra sa safety nyo rin po yun. Hindi lamang mga kaibigan sa safety mo, kundi sa iba rin po mga kasabayan nyo at iba pang mga motorista na inyo pong makakasabayan sa biyahe. Welcome mga kaibigan sa Paniki Tarlac. Shoutout po sa mga taga rito sa Paniki Tarlac. Napakaganda po ng kalsada po ninyo, napakaluwag, napakasarap pong bumiyahe. Hindi ko talaga mga kaibigan may iwasan na maikumpara yung mga kalsada po rito sa may bandang ito ng Tarlac.
kaysa po dun sa amin sa Pauwi sa Bicol. Meron namang mga magagandang kalsada po ron, pero ito talaga grabe, napakaganda, napakaluwag, wala pong lubak na inyo pong madadaanan. Sana naman ayusin na nila yung mga kalsada po ron sa amin pauwi para maging katulad po nito. Kung hindi man maging ganito, sana maging maayos man lang na mawala yung mga lubak, kasi yung biyahe po doon napakatindi, napakalayo rin. Kapag ganito talaga mga kaibigan yung kalsada, sobrang mag-enjoy po kayo sa inyong biyahe. Halos parang ayaw nyo na nga dumaan doon sa NLEX, Triplex kapag ganito, lalo na kapag naka 4 wheels kayo. Pero syempre mas maganda po talaga dumaan doon kapag naka 4 wheels po kayo. Sa atin lang, nakatulad ng mga small cc yung mga motor, dito po talaga bayan-bayan tayo dadaan, pero hindi po kayo lugi. Napakaluwag po ng kalsada at maganda po yung mga kalsada. Eto na mga kaibigan, yung welcome to San Manuel Tarlac. Kumusta kayo rito mga taga San Manuel Tarlac? Kumusta ka? Eto mga lods mga kaibigan, ito po yung pinakahuling bayan po ng Tarlac bago po mag Pangasinan. Isa rin mga kaibigan, itong San Manuel Tarlac sa pinakamaganda at pinaka-progresibong bayan din po yan dito sa probinsya po ng Tarlac. Napakaganda rin mga kaibigan, mga lads, ng kalsada rin po rito. Gusto po kayo mga taga San Manuel Tarlac, sana nasa mabuti po kayong kalagayan palagi. Ingat po kayo. Maraming salamat sa panonood. Nandito na po kami mga kaibigan sa boundary ng welcome to Pangasinan. Ayan mga lads, papasok na po kami ng Pangasinan. Papunta na po kami ng Rosales po yata yung unang bayan. Hindi ko lang po sigurado. Pero yun po yung sa may SM yata. Kung di po ako nagkakamali. Yung SM Rosales. Yung unang bayan din po yan dito sa may Pangasinan. Ito na mga kaibigan. Natatanaw ko na yung SM Rosales. Dito po yan sa may Pangasinan. Mabuti mga kaibigan, medyo maaga pa. Kaya wala pa pong traffic din po rito. Kasi dito dati nagta-traffic noon. Hanggang doon sa may Villasis, sa may Tulay. Kaya medyo maganda pa po yung patakbo po namin kasi wala pa pong ganong mga customer o yung iba pa pong mga mall shoppers at mga empleyado po rito, kaya medyo maganda pa po yung kalsada, wala pa pong mga tao gaano. Dito mga kaibigan, sa tulay po nito ng Rosales papuntang Villasis, medyo nagta-traffic po rito kasi may stoplight po dun sa dinaanan po namin. Medyo mahaba mga kaibigan itong tulay na to at maganda rin po yung view po rito. Welcome po mga kaibigan, dito na po kami sa may Urdaneta City sa Pangasinan. Dati mga kaibigan, dito, lagi ako nandito sa Urdaneta kasi yung bus ko, taga rito dati. Pero ngayon mga kaibigan, wala na po siya, kinuha na po siya ni God. Maraming salamat sa iyo boss, dahil sa iyo marami rin po ako natutunan, lalo sa pagdadrive at sa mga ibang lugar. Hindi mo siya ito. Ha? Hindi mo masyadong ano eh. Magkano yung mga ganyang MDL ko? Ano lahat eh. Kasama yung ano, pakabit. 4K lang. 4K? Hmm. Kay end na road. Ano yan eh, yung Senlo. Kapatid lang po, malaman lang. Kailangan pag ganitong ano eh. Pap. Ingat. Ito mga kaibigan, nagpagas muna kami rito sa may Shell Rosario La Union kasi sabi nila mahal daw po yung gas doon po sa may Baguio City. Siyempre bundok na yon, taas mataas kaya mahirapan yung mga gasoline truck na magdi-deliver doon. Dito nga po pala kami mga kaibigan dadaan sa Cannon Road para daanan po namin yung Lion's Head. Hindi po kami dadaan dun sa Marcos Highway kasi mas mabilis daw po dito sa Cannon Road. At medyo, yun nga lang, medyo mas masikip konti. Hindi naman sobrang mas delikado kasi dito sa may Cannon Road kaysa po dun sa Marcos Highway na medyo maluwag po yung kalsada. Pero doon naman mga kaibigan, marami kayong makakasabay ng mga bus, mga trucks. Doon po kasi yung daanan nila, yung mga malalaking sasakyan. Dito po kasi saktuhan lang yung mga dumadaan po rito. Siyempre mga kaibigan, di natin palalampasin yung di makapagpa-picture dito sa Welcome to Benguet, Mountain Province. Napakaganda ng art na ito mga lods. Ito yung daang bakal, tulay na bakal dito sa Cannon Road. Tapos yan yung ilog. Isa pala sa pinaka the best na view, napakaganda mga kaibigan, no? Grabe, napakaganda rito. Wow! Ganda, the best, sobra. Dito may umuulan pa, oh, na tubig, oh. Ito, grabe, sarap. Sobrang ganda ng view. Dito mga kaibigan, sa unahan may ginagawang kalsada kaya medyo
slow down po kayo, tapos magdahan-dahan po talaga, tapos mag-iingat. Kasi eto mga lods, hindi po siya simentado. Uy, delikado rito nga. Ito mga kaibigan, yung iingatan ninyong lugar. Kasi ginagawa yung kalsada. Ito mga kaibigan. Ito. Yan po mga kaibigan, yung inyong dadaanan na ginagawang kalsada. Medyo matarik yung palusong. Tapos rough road, kaya isa rin po yun sa ingatan po ninyo. Bukod dito sa maraming mga pasiko. Pero napakasarap po niya po rito mga lods mga kaibigan. Mag-ingat naman po kayo kapag hindi nyo po kabisado yung lugar na to. Sa mga mahilig mag-banking dito mga kaibigan, mananawa po kayo, pero syempre mag-iingat lang po talaga kasi yung babagsakan po ninyo, bangin, napakahirap na. Dito pa naman nahulog yung isang controversial na government official. Alam nyo na yun mga kaibigan kung sino. Hindi ko alam kung dito o nasa may Camp 6 dun po yata, sa may Camp 6 malapit na po yun sa may Lion's Head. Dito mga lads, napakaganda po rin po ng mga view na inyo pong madadaanan. Kaya napakasarap ng biyahe po namin dito sa Cannon Road. Tulay na bakal. Pangalawa. Pangatlo na tulay na bakal. Yan mga kaibigan, pangatlo na po yan na tulay na bakal dito. Sa papuntang Baguio galing dito ka sa kapag dito kayo dumaan sa Cannon Road. Ito mga lads, mga kaibigan, marami rin po kayo rito makikita na maganda po talaga mga view. Tapos mga kaibigan, may mga nakita po ako dun mga tulay na hanging bridge na daanan. Pero yung iba hindi na po ginagamit, parang kalawangin na. Ito na mga kaibigan, medyo malapit-lapit na po kami. Ito mga kaibigan, yung pang-apat na tulay na bakal ninyo po madadaanan po rito. Bali, 4 yung nabilang ko. Hindi ako nagkakamali. Kayo na po bahala mga kaibigan kung tama o meron pa po ako hindi na bilang. Kasi panay magagandang view yung nadadaanan. Wow, grabe. Ito mga lods, grabe. Ito yung pinaka-the best na magandang view po rito. Para kayo nasa ibang bansa po talaga kapag dito po kayo mag-stop over. ang ganda. Malapitan na yun, parang mga hawakan mo lang yung ano eh. Kaya nga. May ano din kami, may ano din sa taas, may paliparan. Oh, meron din sa pinakataas. Kaya ayaw lumipad ang drone dito eh. Bakit? Bawal? Bawal. Naka-restrict ng drone dito. Sobrang ganda rito mga kaibigan. Itong lugar na to para kayong nasa ibang bansa po talaga. Wow, grabe. Napakaganda nga. The best. Grabe. Para ka nasa ibang bansa dito, ganitong lugar. Wow, the best. Ganda oh. Ito mga kaibigan, may madadaan kayo rito na toll gate pero wala po bayad dyan. Dati may bayad po yan dito eh. So, sobrang ganda mga kaibigan ng view na to. Parang nawala yung pagod ko sa sobrang layo ng biyahe. Nakakawala po talaga ng pagod. Yung ganito kagandang mga view na inyo pong madadaanan. Packet po ng Baguio City. Wala po yan dito mga kaibigan sa Cannon Road. Yun know, mga kaibigan, may tunnel din po rito na inyo pong madadaanan. Hindi lamang po dun sa may Marcos Highway, meron din po rito sa may Cannon Road. Napakaganda po dumaan dito pero bawal bumusina. Hindi naman, pero ayaw kong bumusina na nakaka-stop po yun lalo sa mga dumadaan din. Kaya kailangan mga kaibigan kapag dadaan po kayo rito, mag-iingat tapos maging responsable po tayo para maging maganda at maayos po yung ating pagbiyahe papunta po rito sa napakaganda at napakamalupit na lugar ng Baguio City. Ito na po mga kaibigan, yung Lion's Head. Ito po yung isa sa attraction din po rito sa Baguio City. Sa lahat po ng umakyat, halos lahat tumihinto po rito. Hanap muna po kami ng parking para makapagpa-picture at makapag-video po tayo ng maayos sa Lion's Head. Ganda talaga. Napakagwapo talaga ng kababayan ko. Repsol Solo Rides. Kasama ko dito mga kaibigan sa biyahe ng Baguio City. Pero mag-iwalay na kami rito kasi kami pupunta pa kami ng La Union. Siya dito, bibisitahin po niya yung kanyang mahal. Enjoy kayo kabayan ko. Maraming salamat sa pagsama. Ito na po mga kaibigan, yung Lion's Head. Welcome to Baguio City. Nandito na po kami sa Baguio City. Ito isa sa pinaka-attraction po rito kapag aakyat po kayo ng Baguio. Ito po yung Lion's Head.
Marami rin po rito na mabila ng mga pampasalubong. Tapos napaganda po rito mag-picture. Talagang isa po ito sa pinakamagandang pasyalan din po rito sa Baguio City. Kaya karamihan sa mga umakyat katulad po natin, lagi pong dumadaan dito at makapagpa-video, makapag-picture po rito sa maganda pong lion set dito po yan sa Baguio City. Pagkatapos po namin mag-stop over, mag-picture sa may lion set, diretso na po kami dun sa aming tutuluyan. Kasi ngayon mga lods, mga kaibigan, magtatanghali na. Alas mga alas 10 na po ng tanghali. Kaya diretso na po kami ron, medyo gutom na rin. Kaya kumbaga mga kaibigan, mga lods, yung aming biyahe halos mga kaibigan, 8 hours po yung aming binyahe mula po sa Maynila hanggang dito po yan sa may Baguio City. Kaya kumbaga napakasulit. Napakasarap bumiyahe rito mga kaibigan, mga lods, sa Baguio City. Kakaiba po talaga yung saya sa lamig, napakasulit po talaga yung lamig, tapos magandang view. Lalo na po mamayang gabi, pupunta po kami mamaya, papahinga muna kami, pupunta muna kami mamaya sa may SM. Doon po muna kami kakain mamaya ng dinner. Pero sa ngayon mga kaibigan, hahanapin po muna namin yung aming tutuluyan kasi medyo pagod na. Kumbaga kasi wala pa akong tulog kasi kumbaga excited ako kanina kaya di ako nakatulog. Ganun talaga ako mga kaibigan, kapag may rides di ako nakakatulog kasi excited. Pero ganun naman talaga lalo na una sa mga tagpuan kapag may alis, kapag may rides. Eto na mga kaibigan, maraming salamat po sa inyo sa panonood. Nandito na kami sa may Baguio City. Sobrang panalo po talaga mga kaibigan yung view po rito sa Baguio City. At napakalamig ngayon kasi January. Sulit mga kaibigan. Sobrang maraming salamat po sa inyo sa panonood. Sana panoorin niyo po yung aking susunod na mga video sa aking pamamasyal po namin dito sa Baguio City. Salamat po mga balos.